Mga magulang, halina't pag-usapan natin ang mga pagbabago sa pamamaraan ng pagbibigay ng grado o marka sa ating mga mag-aaral sa school year 2020-2021. Ang mga pagbabagong ito ay nakasaad sa newly released DepEd Order No. 31 Series 2020 o Interim Guidelines for Assessment and Grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan. Taong 2015 nang inilabas ng Department of Education ang DepEd Order No. 8 Series 2015 o ang Policy Guidelines on Classroom Assessment for the K-12 Basic Education Program. Sa DepEd Order na ito ay nasasaad na ang mga mag-aaral ay bibigyan ng grado base sa 3 components. Ito ay ang mga sumusunod: written works, performance tasks, at quarterly assessments. Mapapansin po natin na ang bawat learning area ay may iba't ibang weight distribution para sa 3 components. Dahil sa kinakaharap na pandemya, ang ating mga mag-aaral ay nasa distance learning. Minabuti ng Department of Education na hindi na muna isama ang quarterly assessment o periodical test sa pagbibigay ng mga marka sa ating mga estudyante. Kaya naman, ang weight o ang porsyento ng quarterly assessment na nakita natin kanina ay dinistribute equally sa written works at performance task ng bawat learning area. Para po sa language, araling panlipunan, at edukasyon sa pagpapakatao, mayroon po itong 40% para sa written works at 60% naman para sa performance task. Para naman po sa science at math, parehong 50% ang written work at performance task. At para sa MAPE, EPP o TLE, 30% para sa written works at 70% naman para sa performance task. Ang written works ay ibinibigay ni teacher upang kanyang ma-assess ang mga natutunan ng mga bata sa pamamagitan ng quizzes, summative test o unit test tuwing ikalawang linggo. Samantala, ang performance task naman ay tumutukoy sa mga assessment task upang maipakita ng mga bata kung ano ang kanilang natutunan at kung kaya nila itong gawin sa iba't ibang pamamaraan. Ang mga performance tasks ay nakadisenyo upang mabigyan ng oportunidad ang mga bata na mai-apply ang mga natutunan sa totoo aktual na buhay. May mga rubric naman na ginagamit ang teacher upang ma-evaluate ang mga written outputs o performance-based tasks na ibinigay niya. Samantala, atin naman pong pag-usapan kung bakit may key answer ang modules at kung sino ang mag-check, ang guro ba o ang magulang. Ang module ay isang self-learning material o SLM, hindi ito isang form ng assessment. Ang module ay hindi basehan ng grades ng mga bata. Ito ay isang kagamitan upang sila ay matuto. Sa paggamit ng modules, magsisimula ito sa pagsagot ng pretest upang malaman kung may prior knowledge na ang bata tungkol sa lesson. Kailangan na itong i-check agad sa bahay. Mayroon din itong discussions at activities at post-test upang malaman kung may natutunan ang bata. Naka-attach ang key answer sa likod ng bawat module upang malaman agad-agad ng bata at magulang kung saan sila tama o mali. Ito ay ginagawa upang magkaroon ng feedback giving sa mga katanungang nais malaman dahil wala ang teacher para mag-provide sa kanya. Malalaman na agad ng bata kung tama o mali ang kanyang sagot dahil siya lamang at ang magulang ang makapagpoproseso nito. Mamimislead ang bata sa pagkatuto niya dahil hindi masasagot ang katanungan sa isip na kung hindi ito agad-agad i-check sa bahay. Paano mai-evaluate ng bata o ng magulang ang performance niya kung walang key answer sa likod? Tandaan, muli, ang module ay hindi basehan ng grades ng mga bata. Ito ay isang kagamitan upang sila ay matuto. Ito po ang dahilan kung bakit magulang na ang mag-check ng sagot ng mga bata sa bahay. Hindi kailangan na perfect lahat ang scores ng mga bata. Kapag naipasa na ang modules, ang trabaho ni teacher ay i-recheck ang module. Base sa scores na nakuha ng bata, dito ngayon papasok ang mga interventions o iba pang gawain na maaaring ibigay ni teacher upang malinang ang kakayahan ng mga bata.
kung saan mababa ang kanyang score o kung saan siya mahina. Sa panahon ngayon, hindi na mahalaga ang kompetisyon. Ang iniisip ng DepEd ay ang matuto ang mga bata sa kahit anong pamamaraan. Dito matututo ang mga bata na maging honest at ang mga magulang na maging responsable para sa kanilang mga anak. Sa inyo po, mga minamahal naming mga magulang, marami pong salamat. Nawa ay lubos po natin itong naunawaan. Para sa bata, para sa bayan, sama-sama, kakayanin natin ito.